First of all, I would like to congratulate the Bureau of Customs dahil tumaas po yung collection nila from what I've heard kumpara sa mga nakaraang mga taon. So meron talagang pagbabago. And also I'd like to congratulate siguro yung kanilang intelligence dahil recently nakahuli po sila ng vape na misdeclare sa isang bodega. I think if I'm not mistaken, it's in Valenzuela. And the amount of 1.4 billion yung halaga ng vape. So congratulations Customs, CIIS, and of course yung sa intelligence group. Now meron lang akong konting katanungan after na kayo po'y napuri ko. So kailan po masagot ang konting mga katanungan ko. Kanina while coming here from my house, nag-pop up sa Facebook ko, pag-check ko, isang napakamagarang kotse. Bugatti Chiron. Kulay blue ata yun. Yeah. At may backup siya. Yung backup niya, G63 Mercedes Brabus. Bilib ako. And then pag search ko, sabi ko, Bugatti Chiron to, nag-check ako. Aba, may nagpapapulit. Another Bugatti Chiron na naman. Yung isa sa may Pasay, from the airport going north. Yung isa, kung hindi ko nagkakamali, sa may bandang Ortigas, tumatakbo siya. So, chinek ko po yung presyo ng Bugatti Chiron. That's $3 million ang tag price. So, kapag yan po ay nagbayad ng tamang buwis, $6 million ang tax. Ang tanong, nagbayad ba ng tax itong dalawang Bugatti Chiron na nakita sa kalye na nasa Facebook ngayon? At kung nagbayad ng tax ito, nagbayad ng entry, pwedeng makita yung entry noon? Either. There is no record of either vehicle, Your Honor. There's no record. Paano kaya nakapasok ng Pilipinas yun? Lumipad? Punta rito? Kasi nandun po yung sa Facebook. Papakita ko sa inyong link, Bugatti Chiron. Anong sagot doon? Ang backup pa nitong isa, G63 Mercedes Brabus. So, pwede ba makita also yung entry, yung binayaran po nitong dalawa? Kasi magkasabay, parang wala pang plaka. So kung yan ay wala kayong record ng entry niyan, then dapat magkaroon kayo ng full-blown investigation paano ito nakalusot. There is no record in the BOC during the time of the present commissioner and the present team, but it may have been registered previous. Maybe they can take a look at the record. Brand new po ito, Your Honor, Madam President. Kasi po, wala pang plaka. Mag-coordinate sila sa LTO, Your Honor, anong model ng kotse at kailan pinasok. They can No, do pero that. ang ibig sabihin, Your Honor, Madam President, I need an entry from the Bureau of Customs na ang dalawang Bugatti Chiron, whether this year, last year, the previous years, o kahit panong panahon, panong mga dinosaur, kung meron ba tayong record na dalawang Bugatti Chiron dumaan sa pier ng Bureau of Customs at nagbayad ng buwis. Kasi this is a super luxury vehicles. Mas mahal pa ito kaysa sa Ferrari at Lamborghini combined. 2019 onwards. $3 million ang isa Tinignan nito. nila yung 2019 onwards, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Wala pa ho, walang record. Wala nila. talaga. So Wala pa. therefore, ibig sabihin, ito po ay nakalusot. It's either misdeclaration or swing. Alin kaya doon? So there is a failure of intelligence dito. Declaration or what? A clear failure of intelligence. Magkano ho bang intel funds ng Bureau of Customs? Swing. Swing. Swing? Ano yung sabihin ng swing? What do you mean by swing, Your Honor? Swing, ibig sabihin, Yeah. parang multo ito. Parang nangyari sa Bugatti, Chiron. Pumasok, yung misdeclaration at least dumaan pa sa Bureau of Customs. Swing yung walang record. Walang record po, ibig sabihin. Walang record ito. Pure smuggling ang tawag nito. Yung misdeclaration, pumasok ito, nagbayad ng buwis, kaya lang, konti lang yung buwis na binayad because na misdeclare nga. And then pagdating sa labas, nahabol, nakita sa mga papeles,
through intelligence siguro, na oy, yung lumabas na ganitong kargamento with this kind of documents ng ganitong araw, misdeclared items yun, habulin natin sa warehouse. Yun yung misdeclaration. Pero may reports kayo doon. Wala ho talaga. So baka ito na yung sinasabi niyong swing ho. So therefore, magkaroon dapat tayo ng full-blown investigation tungkol dito. You Now- could file, yes. We Na could- or we bibigyan ko could kayo ask ng them to tip dyan sa investigate. Bureau of Customs. Sa Port of Batangas, super talamak ang smuggling dyan ngayon. I'll give you a tip. Ang dinideklara nila sa kanilang ipinapasok na luxury vehicle ay Toyota Tacoma. Mm. Kaya pag titingnan nyo sa entry nyo, ang daming Toyota Tacoma. Kasi nga, pag Toyota Tacoma, truck ito, libre sa excise tax, hindi mainit. Pick up po. Pickup truck. Pero ang laman pala, ito na yung Bugatti. I don't think sa 2019 to pumasok. Pumasok ito this year. Dumaan ito sa Batangas at idineklarang Toyota Tacoma, care of Rhea Gregorio. Care of Ibig sabihin siya kasi ang district collector doon. So you have to investigate Rhea Gregorio. Kasi lahat po ng mga dito ba? luxury vehicles ngayon, ang pasok ay Batangas. Kapag makikialam yung CIS, makikialam yung IG, Inichapuera, walang makikialam, lahat kayo diretso kay Rhea Gregorio. Tingnan niyo po sa inyong mga entries. Ang daming pumapasok na declared as Toyota Tacoma or pick-up truck. Kasi nga po, sa pick-up truck, hindi ito mainit sa mata at libre po sa excise tax. Noong 17 Congress, pinatanggal ata yung excise tax para sa mga truck kasi nga raw po utility vehicle to ginagamit daw sa panghanap buhay, which hindi naman ako mag-oppose. However, nakahanap ng butas sa mga smuggler para i-declare na truck Mm. ang kanilang mga luxury vehicles. So, I need a copy. I mean, paki-research lang po What documents would you like, Your Honor? All the na pumasok all po the- nag-file ng entry vehicles. itong Bugatti Chiron. Ito lang po muna ng dalawa. so yung mga Toyota Tacoma nakalagay. Yung Toyota Tacoma, tingnan niyo po lahat ng pumasok. Ilan Toyota Tacoma They ang will check, pumasok. Your Honor. They will check and get back to you, Your Honor. Now, kung hindi po ito dumaan sa Bureau of Customs, pag nakita niyo po itong Bugatti Chiron, siguro pwede niyo pong parahin. At hanapan niyo po. May karapatan kayo. Siguro get in touch with the LTO, Highway Patrol, parahin, and then hingian ng tax declaration. Pag wala, alam niyo na po siguro ang gagawin. They will do that, Your Honor. Diba? Siguro naman, pag may nakita kayo ng mga super luxury vehicles dyan, ng mga brand new, I don't know, come up with an MOA with some traffic agents, traffic enforcement agencies, hanapan ng tax declaration. This thing with Make sure na para maging legit yung pag-pull over kasi meron kayong hinahanap. That's a Kaya good naman idea, bayad Your ng Honor. It's a very good idea to. They don't have one at the moment, but maybe you're right. They should have one with Okay. LTO. Good. Noong 2019, nasunog po yung Port of Manila building at based po doon sa investigation ng Bureau of Fire, arson daw po yon. Ano na po ang naging follow-up ng Bureau of Customs doon po sa dineklara ng Bureau of Fire na arson, yung pagkasunog ng building na yon. That building is very important. Yung laman noon. Nung masunog yon, marami po mga dokumentong napakahalaga na kasama sa nasunog di umano. Nandoon po yung RCMG sa building na yon, Revenue Collection Monitoring Group. Ito pong RCMG, ito po yung legal service ng buong customs. Dito po sa office na ito, nakatago ang lahat ng dokumento ng mga napailan ng kaso ng mga taga Bureau of Customs. Ang lahat ng mga dokumento ng mga napailan ng kaso ng mga smuggler na kung saan kasabwat ang ilang mga taga Bureau of Customs. Ano na po nangyari doon sa sinabi ng Bureau of Fire na arson? Meron ho bang ginawa na follow-up investigation ng Bureau of Customs? Kung According arson yun, ibig sabihin, may nagsunog.
According to the commissioner, it's not them who's investigating it, but the NBI, Your Honor. FBI, NBI. NBI. Opo. Okay, nagpa-follow up po tayo sa NBI. They will check on that, Pero gumawa ba ng internal investigation ng Bureau of Customs? Kasi bukod sa RCMG, nandun yung AOCG, Assessment and Operations Coordinating Group ng buong Customs. Nandun din po yung surety bonds. Lahat daw ito di umano nasunog. Wala ho bang kahadiyero man lang ang Bureau of Customs para ilagay itong mga sensitive documents? At sinabi na lang na di umano kasama sa nasunog. Especially itong mga surety bonds. How is it being kept? Ngayon, paano yung kinikip yung records? Now, Now they have... the year before that, there's a certain Rhea and Dino, may malaking kaso sila tungkol doon sa mga missing na container na bigas. Again, itong pangalang Rhea, sumulpot na naman. So anyway, go ahead. Can you answer it? May sinasabi ho silang, may faults sila ngayon. So kahit masunog, I think that's fireproof. So at that time, noong 2019, ibig sabihin, mano-mano, hard copy, hindi ho nakalagay sa iCloud. Di po. Bakit? At bakit? 1 million na bakit na tanong. Those are very sensitive documents. We're talking about Pero may cases computerized. being filed against hearing personnel of the Bureau of Customs and against smugglers. At nakalagay lang sa hard copy at nakalagay dyan sa tabi ng mga mesa sa sahig. Kaya nung nasunog, di umano ang building, ay, nasunog yung building, totoong nasunog, at di umano kasama sa nasunog. Opo. Ngayon computerized na ho sila, pero at the time they were not, Your Honor. So ngayon computerized na. So kapag, God forbids, may nasunog na building ng Bureau of Customs, hindi na pwedeng sabihin, pasensya na, kasama dun sa mga nasunog, May Ay, mga backup, sensitive may documents. backups na ho sila may backup kung na tayo. mangyari ho yun ngayon. Okay. So yung mga surety bonds na worth hundreds of millions, sorry na lang yun, at kasama sa nasunog. Wala na yan. Yung mga shorty bonds. Wala bang mga kahadiyero dyan sa Bureau of Customs? Ano po? Kahadiyero, yung safe na kaha na doon ilalagay Meron mo po sa ngayon. documents. Meron na. na ngayon. Dati yata. Oh. Sabi Dati nila, wala. 2019, wala pa. Oh, 2019, bago pa lang 2019, 3 years ago. So 2 years ago, prehistoric pa yung mga kagamitan sa Bureau of Customs. So after 3 years, saka sila naging modernized. Okay.